Bakit tubig? Kasi kailangan natin yung bagay na yan para mag-survive. Kung hindi tayo mag-survive, hindi po tayo aangat doon sa mga mas matataas na pangangailangan ng tao. Bago ka matutong magmahal, kinakailangan mo munang mabuhay. Saka ka lang aangat doon sa magiging magandang bahagi ka ng iyong komunidad. Pag na-achieve mo na rin yon, hindi na magiging importante masyado sa iyo yung sarili mo, kundi kung ano yung magagawa mo sa mundo, sa ibang tao. Lahat ng bagay na hindi mo naman ma-achieve pag hindi mo na-achieve yung pinaka-una na kailangan mo, which is water. Naghahanap kami ng partner organization na kung saan pareho kami ng prinsipyo. From the very start ng project, hindi kami ang magmamay-ari ng proyekto, kundi yung community. Kailangan, pag iniwanan mo yung project, may capability or may kakayanan yung mga mismong taga-barangay na i-maintain o ipagpatuloy yung proyekto. Sa contractor natin isang contract for safe water. Sila ang mga nag-conduct ng meeting doon, nag-conduct ng mga seminars na mahabang panahon at lahat ng mga likes and dislikes na galing ng mga tao doon, nasagupan ninyo lahat. Sa loob ng halos isang buwan naming pagsiseminar, doon kami nagkakakilala ng mga dito sa nagkaroon ka para bang bonding ng isang estudyante na nag-aaral. Napakaganda po ng lectures. Paano po mangarap? Ano yung collective vision relative doon sa individual vision ng bawat tao? At paano po konektado lahat ito? From our end sa Team Energy, first time ng mga barangay na maririnig yung konsepto na equity. Kailangan may ownership ka, may equity. Kasi gusto namin maging successful yung project nyo. Unang-una sa training mo talaga, marami ko kami natutunan yan. Yung mga nag-training mo sa amin, tungkol naman po sa pagtatayo ng pipes, talagang sacrifice po namin yung ginawa namin. Halos kami lang yung mga officer ang nagbungkal niyan. Birth pain namin yun in the sense na it takes you about an hour to hike. And it's the women who nagkarga ng semento, isang bag, paakyat, tigil, lakad, akyat, tigil, boulder. Ang buhangin at saka mga bato na malalaki, pasan din namin sa ulo yan. Saka doon din natin napag-aralan ang kahalagahan talaga ng malinis na tubig. Pagka may nagpapatubig po ng pala dyan, doon kami umiigip pila-pila hanggang doon, kalayo yung pila. Pipila ka ng alas 6, mga alas 12 na, pananghalian na, andun ka pa rin. At saka isa pa sir, meron nangyayari pang aksidente tungkol sa tubig, yung binubomba nila tapos nagkakaroon malakas na high pressure sa pag may iba nadudulas yung naglalaba, nadudulas yung biglang kaya dito tinatamaan sila sa baba. Sila yung may highest incidence ng waterborne or water-related diseases. Laging may nagkakasakit dahil sa tubig, diarrhea, lalo na yung mga bata noon nagtatai sila. Pero ngayon wala nang masyadong nagkakasakit na mga bata. Halos bihira na po yung kakasit ko tungkol sa tubig. Ayun, nakakaligo na po pa araw-araw yung nasa ayos yung mga tao rito. Nung mag-umpisa po itong tuwan, magpakabit na po kami kaagad. Nandun na lang sa bahay mo, nandun na sir. Mag-open ka na lang ng pusit sa bahay mo, tubig na sir, kaya napakalaging pinagbago. Tsaka malinis yung tubig na ginagamit namin ngayon. Talagang hindi ko po makon yung sarili ko. Sa tuwa, minsan mapaiyak dahil nga yung sakripisyo namin ginawa dyan para mapatuloy yung tubig na. Yung technical expertise, paano ka gumawa ng bookkeeping, paano ka gumawa ng layout ng pipes, paano magdugtong-dugtong ng pipes, ay napakadali pong ituro sa tao. Ang nagiging problema lang po yung negative attitude ng tao. Yung mga iba kasi na consumer, hindi pa sila nakakaintindi ng policy namin na kasi yung mga iba, para gumagamit lang sila pero hindi nila binabasa yung policy.
Minsan ho kasi napapasukan ho ng politika yan. Dahil bagas ako ni kami naiingit ka ako na nga. Prominenteng negative attitude ay yung corruption. Marami po doon sa mga kasamahan natin sa barangay, talaga namang sinusubukan na gamitin yung position nila doon sa water system. Ayun na mga official na nagko-comment na bakit daw tayo naniningil ng kuryente samantalang gawat naman. Minsan may maririnig, minsan ganito-ganito. Ang ginagawa na lang ni Collector, sinusulat yung mga hindi magaganda. And then binabasa ni Press sa General Assembly. Tinatanggap ko lahat. Pero pagkatapos na take in ko lahat yung mga yung komentaryo nila, pinag-aaralan na namin. We will have to get the point, yung pinaka priority na komentaryo kung ano ang solusyon doon. Yung hinawakan nyo ngayon, ang tinatanong ko kung ilan talaga. Kung ilan, to 20,000, 15,000, 10,000, ganyan. Yung cash yung hinawakan yung nasa kaha nyo ngayon. Wala kang sweldo. Hindi kami nagsisweldo parts. Baka makala ninyo, lahat kami nakakatikin ng pera ng kasiwa. Hindi. Ako, kung sino yung naghihirap, siya ang gusto kong bigyan. Para lang may dagdag sa income ko. Nagtsatsaga na lang po ako kahit na maghapon ako na hindi ko makain, masakit yung paa ko, naglalakad mag-isa. Siguro, hindi siguro nakatiis yung bumigay na lang, umalis na lang. Di mga officer sa mga staff ay nagkakairingan. Dahil gusto, siya pumapil, siya ganito, na hindi naman niya kayang patakbuhin. Nang umalis na yung gumagawa, wala namang may bibigay itong mga nagkukumin na ito. Lahat ng pinag-uusapan yung problema. Kasi si ganito, ganyan, kasi yung ganyan. Nagpakabit ng tubo na hindi nagsasabit. Ako naman may nakikinig lang. Nung tinanong ko sila, pero kumusta naman yung water system? Ay, yung collection po ba'y tumataas? Tumataas naman. Ay, yung water system po ba'y nasisira? Hindi. Ay, nag-i-expand po tayo. Ay, yung tao po ba natin napapasweldo natin? Napapasweldo, nag-increase nga po tayo. May savings pa rin po ba tayo? May savings pa rin ba? So lahat ng bagay na yan ay positibo, sabi ko sa grupo. So lahat ng bagay na yan ay indikasyon na tayo lumalaki. Gumawa ako ng resolution. Sinasabi ko kay manager. Nag-request ako kay Mayor. Ngayon, humuhugot nga kami ng tao kung kailangan. Nakakaipon naman kami ng pambayad ng kuryente. Monthly, nakakaano na kami 67 household. Para nga makaipon din kami, makagawa rin kami ng ibang project. Di pa naman namin, wala naman masasabi natin na perfect design for that. Kundi it's a continuous process. So, Target namin na 300. 300 ang Medyo pan pa. Di ba, darating din ang araw siguro. Ito pong resibo? Oo. May 2 taon na. Hindi ba magdadalawang taon na tayo? Totoo? Hindi ba nangapanganak na ako nun? Sige na, 2007. Ilang taon na, 4 na taon pa. Mayroon pang 11 years pa. Ako masigla ang katawan ko pag doon sa usapan dahil kung wala kami na board, ng aming lahat na samahan, wala itong gawas ko ngayon. Natututo po kaming makisama sa mga tao. Dahil nga kung nagkakaroon ho ng problema, antimano ho, kami ang agad na tatabagin. Napakalakas ng aking kutob na pagdating ng panahon, hindi na nila tayo kailangan. O baka tayo na yung hihingi ng tulong sa kanila.